Hello mga kapids! Nandito na naman ako. Meron akong ipapakita sa inyo na isang paraan na maaaring makapagbigay liwanag at tulong sa inyo kung paano natin lilinisan ang ating mga mask. No? So sa mga panahong ganito kasi na pandemic, o ibig sabihin pamalawakan yung problema natin sa pagkalat ng sakit, na kung saan wala pang available na vaccine o maayos na mga gamot na talagang specific o tamang-tama na panggamot sa mga problema ng COVID-19, may mga pansamantala tayong ginagawa. Ibig sabihin, naglalagay tayo ng pader or barrier para maiwalay natin yung pagkalat ng virus at papunta sa tao. So, ang karamihan o pangkaraniwang ginagamit kung naglalagay tayo ng mask. Tama yun. Okay. Ang problema sa mga ganitong panahon, nauubos ito eh. So, ang pangkaraniwang ginagawa natin sa bahay, nilalabahan natin yung mga mask or nilalagyan natin ng alcohol, binababad natin, pinapakuluan natin. So, titignan natin ngayon sa video na ito na baka itong mga paraan na ito ay makakapagdulot ng mas masama kaysa makakatulong sa atin. So sana panoorin niyo itong video na ito habang i-explain namin sa inyo kung bakit may mga pagkakataon na hindi tama ang ginagawa natin. Okay? Kung gagamitin natin aerosol box. Okay? So gumawa kami ng box, nilagyan niya ng butas. And then yung pang aerosol machine. So ito ay, ang content nito ay 1 liter ng distilled water plus nilalagyan natin kung anong ingredients ang ilalagyan natin. So tatlong gagawin natin, isang sodium hypochlorite, isang hydrogen peroxide, at saka isang Lysol. Okay? So gagawin natin dito is magkikreate tayo ng aerosol. Yan. And I'm Neil. So, ito yung part 2 ng experiment namin. Papakita namin kung na-maintain ba ng mask yung integrity niya after disinfection. So, nung part 1, kumuha tayo ng N95 and surgical mask na ginamit lang for approximately 12 hours. Then, disinfect natin to. Ang ginamit natin disinfectant ay 1:99 dilution ng sodium hypochlorite. Ngayon, yung dilution na yun, ginawa namin aerosol and pinasukan namin yung mga mask. Then, pinadry namin ito using Gumten. So, before tayo mag-start sa part 2, ipapakita naman namin yung laman ng table namin. So, ito ang N95 and surgical mask na dinisinfect namin kanina, while ito naman ang surgical mask and N95 na hindi pa nagagamit na magiging control namin. So, kailangan din namin gumamit ng dye. Ito ay isang food coloring. And bakit nga ba namin kailangan ng dye? Kasi later, magpapatak tayo sa iba't ibang part ng mask para makita natin yung integrity ng mask and kung mas naging permeable na ba siya. So, itong food color solution ay water-based. Ito yung ipapatak natin later sa mask na magre-represent as droplets ng after natin mag-cough. So, kung tumagos to sa mask, ibig sabihin, nagka-problema sa integrity ng mask. Yung food color solution, transfer natin sa syringe. And itong syringe na to ang mag-simulate ng droplets natin after natin mag-cough. So, ulitin ko, ito yung control, ito yung malinis, hindi pa nagagamit. At ito yung test, yung nagamit na. So, gagamitin natin yung syringe para i-simulate yung droplet. Tapos, sa surgical mask naman, buo pa yun yung droplets. Tapos, walang sign ng penetration. So guys, after 5 minutes, ito yung naging resulta. Nakita naman natin yung droplets. Yan, hindi pa rin nag-spread kahit sinishake natin. And hindi pa rin siya tumatagos. At sa surgical mask, buong buo pa niya Yung mga droplets, di sila nag-spread sa iba't ibang disinfectant. So gagawin naman natin ngayon, i-continue natin yung experiment. Ito ang hydrogen peroxide, ito ang Clorox or bleach, tapos ito ang Lysol. So gagawin natin guys, papatakan natin ulit sila ng mas maraming droplets. And i-check ulit natin after ilang minutes kung ano ang magiging resulta. So, itong syringe na ulit na ito, ang gagamitin na. Kita nyo naman sa aming resulta, may iba't ibang way na effective para i-disinfect ang mga mask. Pero laging tandaan na mas maganda pa nung sundin natin ang manufacturer's guide. Kung sinabing ito ay one-time use lang, mas magandang isang beses ang gamitin.
Pero pag dumating ang punto na gipit na talaga, wala na, at least confident tayo na may mga paraan pa na i-disinfect ang mga mask. So, disclaimer lang, lahat ng mga test na ginamit natin ay aerosolization. So, hindi siya basta-basta nilabhan, hindi lang siya basta-basta in-spray, kundi gumamit tayo ng aerosol para ma-disinfect yung mga mask. So, if you like this video, at kung marami kayong natutunan, please kindly share it para